why you are where you are. Ang ating pong main text, kunin po natin sa Book of Acts, sa Acts 17 verse 26, sa NIV version po, sabi po sa NIV, from one man, he made all the nations that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Hallelujah. So, sa Tagalog version po, tingnan natin sa ASND, mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa'y itinakda na niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa mundo. Hallelujah. So, sinasabi po sa ating main text, from one man, he made all the nations. So, from one man, mula daw sa isang tao, nagmula ang lahat, ang mankind, ang salinlahi, ang humanity. So, sino po ang tao na to? Wala pong iba kundi si Adan, the first parent of all mankind. From him, nagmula po ang lahi ng tao. Amen. Which multiplied on the face of the earth. Kung titingnan po natin ang version, ang New King James Version, dito sa main text natin, sabi rito, and he has made from one blood every nation of men. So, means iisang tao, iisang dugo ang pinagmulan nating lahat. Amen. Kaya pala, kung titingnan natin, si Eva ay sa katawan din ni Adan nagmula. Kasi kung titingnan po natin ang Biblia sa sa book ng Genesis chapter 2, sinabi doon na God caused Adam to fall into a deep sleep, took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Yung rib na kinuha kay Adan, he made into a woman and he brought her to the man. Kaya pala sinabi ni Adan na si Eva is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. So, ang orihinal na pagkalikha po ng Diyos, ang tao ay magmumula sa isang tao. Sa isang dugo. Mananalantay sa bawat isa sa atin ay nanggaling sa isang dugo. Means all mankind, the humanity, ay isa pong pamilya. Amen. Amen. It's one family. We are all brothers and sisters. And that's the purpose ng Panginoon in the beginning. But because of sin, dahil sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Sinasabi po sa Biblia that sin or disobedience to God creates a separation between humanity and God. Pero salamat sa Lord, napakabuti at mapagmahal ng ating Panginoon dahil siya mismo ang nagbigay ng provision para yung separation ay muling mabawi. Mabalik tayo sa Kanya at wala siyang ibang ipinrovide kundi ang Kanyang sariling anak. Amen. Amen. Through the sacrifice of Jesus, ang nag-iisang anak ng ating Diyos Ama, through His sacrifice on the cross, God offers forgiveness and reconciliation to those who repent and believe in Him. So nabalik po ang personal relationship natin sa Diyos Ama. And this act of faith allows individuals to be adopted into God's family and become His children. Nabalik tayo at muli tayong naging Kanyang anak. Kasi kung titingnan natin ang John chapter 1 verse 12, sabi doon, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So sino man ang naniwala na nanampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay magiging anak ng Diyos. Kaya nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus as our Lord and our personal Savior, naging new creation tayo. We are considered
born again or born of God. Nanumbalik ang original na purpose ng Lord na tayo ay kanyang maging anak. Nagkaroon tayo ng adoption to God's family through His Son, Jesus Christ. Amen. Amen. At ang kagustuhan ng Diyos to all mankind, lahat ng kanyang mga nilikha ay maging kanyang anak. Manumbalik sa kanya at maging anak niya. Kaya pala, kung titingnan natin sa New Testament, sa Mateo 28:18-20, merong Great Commission na iniwan ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Meron siyang ipinapagawa sa atin. Sabi dito, tingnan natin, Mateo 28:18-20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kaya pala sabi ng Panginoong Yesus, go and make disciples of all nations. All nations ang sinabi niya. Hindi niya sinabing may particular lang na bansa na pumunta ka sa bansang Amerika at doon tayo at doon ka magbaptize. Hindi niya sinabing pumunta ka lang sa Pilipinas. Ang sabi niya, all nations. And it's a global mandate. It is a call to action and mission to reach all nations with the gospel, not just as a specific region, not just on a specific culture. It is not a one-time event. Para sa ating mga mananampalataya, it is not a one-time event, but a continuous task to fulfill throughout history. Bakit? Bakit kailangan nating tuloy-tuloy, palagi tayo na mag-evangelize? Dahil gusto ng Lord maging one family tayo in His kingdom in heaven. Amen. Gusto ng Diyos lahat tayo ay masave. Bakit? Until now, hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus. Di ba? Sabi nung, ay babalik ng Panginoong Jesus. Pero until now, hindi pa siya bumabalik. Kasi, gusto ng Lord lahat tayo maligtas. Di ba? Anong sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9? The Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya merong purpose ang Lord why you are where you are. Bakit ikaw ay nandyan sa lugar na yan? Bakit andyan ka kung nasaan ka ngayon? Bakit andyan ka sa kinaroroonan mo? May purpose ang Lord. Bakit ang kwento mo sa isang lugar ay may hangganan? Bakit hindi ka nananatili sa isang lugar? Nung ipinanganak ka sa Mindanao, nung lumaki ka sa Luzon, nagtrabaho ka sa Middle East, ngayon nasa Singapore ka, bakit hindi? Bakit laging may hangganan? Kasi mayroong purpose ang Lord. Bakit pinapangalat tayo sa mundo? Dahil meron tayong mission for God's kingdom. Amen? Where you live is not by accident. God has a specific purpose for you being here in Singapore at this time. Amen? He is using your location to shape your character, to build your relationships, fulfill His mission, and provide for you. Amen. So, ang scripture po, ito, ang Biblia, ang kasulatan, ang salita ng Diyos, it suggests that God chooses where you live at a specific time of your life. Ang Diyos ang pumipili kung saan ka maninirahan. Amen. Kaya sabi sa main verse natin, and He marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Kung titingnan po natin ang Deuteronomy chapter 32 verse 8 sa ASND, Deuteronomy 32 verse 8, nang binigyan ng kataas-taasang Diyos ang mga bansa ng lupain nila at nang pinagbukod-bukod niya ang mga mamamayan, nilagyan niya sila ng hangganan ayon sa dami ng mga anghel ng Diyos. Kaya mayroong boundaries ang bawat bansa.
Amen. May boundaries. Meron nga tayong 7 continents eh. Diba? Pinag-aralan natin, meron tayong 7 continents in the world. Pero, hindi lang po yan ang binigyan ng Panginoon ng boundaries. Itong mundo na nilikha ng Panginoon, until when ito mag-i-exist, ilang henerasyon o ilang salinlahi ang lilipas. Ilang bansa ang mabubuo, ilang bansa ang mawawala. Even the seasons of the year. Diba? May ibang lugar na 3 seasons, may 4 seasons. Dito sa Singapore, ano ba season tayo meron? 2 monsoon seasons and intermonsoonal periods. Sa Pilipinas, meron tayong dry and rainy season. Tag-ulan at tag-init at tag-araw. Kung kailan ang season ng pagtatanim, kung kailan ang season ng pag-harvest, kailan ang araw sisikap, kailan ang araw lulubog, even ang buhay natin, minarkahan ng Panginoon. Amen. Kailan tayo isisilang at kailan tayo lilisan sa mundo. Amen. Saan tayo ipapanganak? Saan tayo titira? Nilagyan ng Panginoon ng boundary. Saan ka at hanggang kailan ka sa isang lugar. Amen. All these are appointed times and determined only by our Creator. Amen. And it is fixed. Where are you now? Asan kayo ngayon? Siyempre, lahat tayo nasa Singapore. Amen. Amen. Bakit? Bakit tayo nandito? Dahil ba pinalano mo? Dahil ba ginusto mo? Dahil ba pinagsikapan mo? Dahil ba ang pagpunta mo rito ay katuparan ng mga pangarap mo? Alam niyo, ang Panginoon is omnipotent. Amen. He is all-powerful. He has supreme power and can do anything He desires without any limitations. And God is omniscient. He is all-knowing God. He has complete knowledge of everything, including your past, your present, and your future. Amen. Amen. And God is omnipresent. He is present everywhere. Kahit nasaan ka, nandun ang Lord. He is not confined to a specific location but is present in all places at the same time. Ibig sabihin po sa kapangyarihan ng Diyos, imposible po na sumulpot ka lang o sumulpot